Yes! Hi everyone! Hello, hello! Magandang araw, magandang Sunday sa ating lahat. Magandang araw sa ating lahat. Umaga, gabi, tanghali, madaling araw, at kung ano man pong time na dumarating itong live stream sa inyong mga phone or mga laptop, tayo ay nagbabalik ulit para sa mga empowered women tulad namin, at ako pang inyong host, Malu, at ready na ako mag-inspire sa ating mga moms, dads, at lahat ng mga go-getters na naghahanap ng, of course, balance sa work, sa family, at pangarap sa financial freedom. So, sa episode na to, pag-uusapan natin yung isang tanong na pwedeng magbago ng takbo ng buhay natin. Breaking the 9-to-5 mindset. Ang online business ba na to is para sa'yo? Is it right for you? So, kung feeling mo ay natatrap ka sa 9-to-5 grind at gusto mo ng mas flexible na lifestyle at handa ka ng baguhin ng story ng buhay mo, para sa'yo to. So, let's explore the mindset shifts, challenges, at mga amazing benefits na pagpasok sa mundo ng online business. At hindi lang yon, meron tayong special guest ngayong araw na to, all the way from Italy, yay, na magbabahagi ng kanyang inspiring journey at insights para sa, makakatulong sa decision making. At welcome natin si Coach Rovelyn from Italy, yay! Hello! At nakahabol si Ate Vicky. Hello! So bago tayo magsimula at namnamin ng mga insights na meron tayo ngayon, kung meron kayong paboritong inumin dyan at kung gusto yung mag-relax at samahan nyo kami sa journey na ito, kailangan, your better life starts na dito mismo. Ngayon na. So, grab your water, grab your coffee, and popcorn, kung ano man, at and then let's have fun. Let's start introducing with our co-host here. Andyan si Ate Editha and Ate Vicky. Say hi, Ate Editha. Hello, everyone. Hi, my name is Editha. I'm a nurse. I'm a digital business owner. Yes. Hello. Ate Vicky, at nawala na kayo sa, parang mukha ko lang nakikita ko ngayon. Mukha mo na lang nakikita. You're in the show. Hi everyone, I'm Vicky from Italy. I'm a ticketing sub-agent and a digital business owner. Yan. Thank you. Thanks for joining. And then, of course, meron tayong special guest tulad ng nabanggit ko kanina, si Coach Rovelyn. Coach Rovelyn, you might want to say a few lines about yourself. Yan, nakamute ka, nakamute. You're muted. Hello. Hello po sa inyong lahat na nanonood po ako ngayon. Ako po si Rovelyn from Italy. 5 years business owner and full-time mom na. I have 3 children. 2 pa lang yung kids ko nang nag-start ako dito sa business na to. And yun, while nasa business ako, mga 5 months. 5 months yun, nag-pray ako ng dagdag na anak kasi nakita ko naman na possible pala yung kumita kahit na nasa bahay lang. So yun, kaya ka nagkaroon ng 3rd child. Yes, thank you, Coach Rovi. So bago tayo mag-start, alam naman natin na, 'di ba, parang sa mga katulad nating Filipinos na meron tayong parang typical culture na hindi naman typical, pero pagka-graduate mo, 'di ba, parang kailangan mo magka-work, ganyan yung mentality natin. Kailangan matapos mo yung school mo and then maghanap ka ng work. So lahat tayo nag-start dito from kahit 9 to 5 or kahit anumang time yan, 8 to 5 or 8 to 6, ganun. So, bakit nga ba bakit natin i-break yung 9 to 5 na mindset na yan, at tama ba tong online business right for you? So, andito po si Coach Rovelyn para i-share yung kanyang journey about, transitioning from a traditional 9 to 5 job to online entrepreneurship, at what inspired you to take that leap, Coach Rovi. Biggest mindset. Sige.
Yun, medyo matagal yung kwento ko, pero pipilitin ko na paikliin. Actually, bago ako nag-abroad, yun na talaga yung dream ko ay maging full-time mom. Maliit lang yung aking luggage, pero mabigat yung aking dala. Aking pangarap na maging full-time mom na kumikita sa business. Yun talaga yung goal ko bakit ako nag-abroad. So noon, kahit na simpleng business lang, kahit nababuyan lang sa bakuran, di ba, sa Pilipinas, normal sa atin yung mag-business, magtayo lang sa mga tabi-tabi, mga ganyan. So ganun lang kababa yung aking pangarap kasi na parang naumay, napagod ako sa work sa Philippines. Though maayos naman yung trabaho ko doon, maayos in the sense na may trabaho. And then, pero ano naman, hindi kayang kustusan. Overwork at saka underpaid. Okay? So, yun. Kaya ko naisipan ang mag-abroad. So, doon ang plano ay mag-iipon and then uuwi sa Pilipinas at magbi-business na lang. So, ganon. So, pagdating ko sa abroad, dito sa Italy, sabi nila, pinagtawanan nila ako, tapos sabi nila, marami naman daw ang nangarap ng ganon, pero walang nakatupad. So, yun. Pero syempre, yung dream ko na yun, hindi nawala. Kahit na maraming challenges, maraming discouragement mula sa mga ibang tao. So, yun. Ganun siya. Hindi ko nakuha agad yun. Actually, na-meet ko lang itong business na to after 10 years. 10 years. 10 years na ako sa Italy. So, hindi natupad yung umuwi sa Pilipinas kasi nag-enjoy ako sa abroad, kaya kinuha ko na lang yung family ko. So kahit na kinuha ko na yung family ko, yung dream na maging full-time mom na kumikita sa business, ay hindi siya nawala. Patuloy pa rin yun. And then, bago ko nakita tong business na to, as in talagang sobrang hirap yung pinagdaanan namin kasi doon sa firstborn child namin dito sa Italy, bali second child namin yun, nagkaroon ako ng risky pregnancy. So, na-stop ako sa work na walang ipon. So, ganun. Kasi nung bagong dating ako dito sa Italy, since yung goal ko ay full-time mom na kumikita, na hindi gaano nagtatrabaho, marami nag-alok ng mga kondo. So, nung nakita ko yung offer, sabi ko, parang, ang offer kasi nila ay, bumili ka ng kondo, ipapaupa mo, and then, pag napapaupa ka na, kahit na hindi ka na gano'n magtatrabaho kasi may income ka na sa rental. So, nung nakita ko yun, sabi ko, parang ito yung dream ko, na kumikita kahit na hindi gano'n nagtatrabaho, yung full-time mom nga. So, napabili kami ng isa, and then, since yun talaga yung goal ko, ambisyosa ako. Nakabili kami ng dalawa ng hulugan in just one year. And then, bumili kami ng dagdag nung dumating yung asawa ko. So, yun. Pero nagkaroon nga kami ng problema dahil sa risky pregnancy. And then, hindi na kami makabayad. Dumating yung time na mareremata na, kukunin na ng bangko yung 3. Biruin mo yung 3 kondo. So, doon ako nagdasal ng extra income. Kasi gusto kong masave yung 3 kondo kasi or else, lahat ng mga pinaghirapan namin ay mawawala lang siya. Pasensya na lang itong aking bunso. Ayan. So, nagdasal ako ng extra income na pwede kong gawin sa free time ko. So, yun. That time, nagtatrabaho na ako. Kasama, dala-dala ko yung anak ko sa work mula 0 months. Mula 0 months dahil sobrang dami na ng bayarin. Kailangan ko dinala ko siya. Pero kahit na nagtatrabaho na yung anak namin, kulang na kulang pa rin para dun sa mga backlog na bayarin. Kaya nung nagdasal ako at nakita ko itong digital business, nag-green up ko talaga siya agad kasi parang nandun kami sa emergency situation na do or die. Kailangan mong gumawa ng paraan o mawawala yung mga pinaghirapan, mga ininvest. So, yun. So, nung sinubukan ko to, thanks God, kasi okay naman siya. Okay siya.
And then, hindi lang yung na-save yung mga 3 condo na, which is that time, yun yung goal ko. After 5 months sa business, yun nga, nagdasal ako ng anak kasi masyadong mahaba yung agwat nung panganay ko at saka yung second child, so hindi sila naglalaro. So sabi ko, kailangan ng kalaro, which is yun, yung makulit na yun. So yun yung binigay ni Lord. And then, breaking 8 to 5, since yun nga talaga ang dream ko, no, na full-time mom, napakalaking tulong yung digital business sa akin kasi I can do it anytime, anywhere. So, pwedeng inaalagaan ko yung mga babies ko. At the same time, nag-business ako. So, yun. So, pwede ko siya gawin pag tulog sila, o pag nasa playground, nasa library kami, nasa museum. So, kahit saan, literally, pwede ko siyang gawin anywhere. So, yan. So, yun yung napakagandang bagay na bigay sa amin. At saka, yun yung napaka-magandang bagay na advantage ng pagkakaroon ng isang business na ganito. Yan. I hope na nakapagbigay ng inspirasyon yung aming kwento. Yes, of course naman, Coach, at napakaganda ng story mo. Meron po ba kayong mga idadagdag mga sis, Ate Vicky, Ate Edita, you wanna add something? Si Ate Vicky nasa Italy din siya, naka-base din sa Italy. Yeah. Ako? Yes. Okay. Alam nyo, galing din ako dyan sa 9 to 5 grind na yan sa business, traditional business. Pero nung time ng pandemic, nung dumating yung panahon talaga na talagang tumigil yung aking business ba. As in, wala akong ginagawa. Dumating itong digital business na to sa akin. So, ang nangyari, pumasok ako kagad kahit na kumbaga wala akong alam kung paano gagawin, pero grab ko nga itong opportunity dahil gusto ko talagang magkaroon ng another source of income dahil nga tumigil tong main business ko, no. Ang kagandahan ay mula nung dumating ito, hindi ko na kinailangan pang magbukas ng office dahil nakita ko na pwede kong gawin sa bahay. At na dati meron akong kasosyo, sabi ko magkanya-kanya na lang tayo dahil hindi na ako mag-office. Marami ang naging pagbabago ng buhay ko dahil at that time na lalong-lalo ng aking opisina ay sa Milan. Kailangan kong gigising ng maaga, tatakbo, maghahanap ng parking, tapos hahabulin ko yung train. Medyo mahirap dahil kasi malapit sa train station yung aming office. Mm-hmm. Kaya mas convenient na mag-commute talaga ako. Lalo yung stress ko na maghahanap ka ng parking. Hindi mo alam kung meron kang parking dahil wala namang fixed na parking doon. Makikipag-agawan ka din sa mga papasok sa umaga. Tapos sa gabi, ganun din, maghahabol ka ng oras dahil minsan, alam mo na wala ka pang nakahandang pagkain, mamamalengke ka pa, maghahabol ka pa dahil ang pamilya mo ay kakain, di ba? Right. Malaki talaga ang pagbabago ng digital business na to sa buhay ko dahil lalo na ako po ay mahilig mag-travel. Gala na ako. Nag-umpisa akong naglana bago pa ako pumasok dito. Kaya lang, nung dumating itong digital business na to, lalong napadalas ang aking paggagala. Lalo na, siyempre, na tumatanda, hindi naman natin nahihila yung ating edad, tumatanda na. Bilangin mo na ako, ilang taon na ako, makakapag-travel pa kaya ako, makakalakad pa kaya ako. Yung bang ngayon, nararamdaman ko na yung kailangan kong samantalahin habang nakakalakad pa ako. Yes, tama yan. Gusto ko lang din acknowledge yung presence ni Ate Sherry at nakahabol siya, pati si Ate Rosalie and Ate Grace. Thank you po for joining, guys. Andito pa rin po ba si Coach Rovi? Yes, nandito pa siya. Okay. Coach Rovi, thank you so much sa oras. Alam kong medyo busy ka ngayon. Last question lang po. Ano po yung mga exciting plans or projects na wino-workout mo ngayon? Alam kong meron kang nakahilerang plano dyan sa online business journey na to. Ano po bang natin dyan? Meron bang...
ang kagandahan dito sa business natin, ano ko, sabi mo kaunti, baka ako'y mapapadaldal ulit. Ayun, so ang kagandahan kasi dito sa business na to, tawag doon, napapadami yung mga pangarap mo, yung mga plano, kasi nakita na natin na achievable. Yun nung sinasabi nila na ang full-time mom daw ay isang napaka-imposible na dream ng isang mother na nandito sa abroad. Nung natupad ko yon in just 25 months, doing it free time sa business na to, 25 months ko lang siya na minanage at natupad ko yung magiging full-time mom na ultimate dream ko. Doon, nasabi ko sa sarili ko na walang pangarap na hindi natutupad. So yun, so dahil doon, yun, so syempre, bigger plans, bigger dreams, marami. Yun, tulad ng, sabihin ko ba, secret yung iba. Yun, yung... Tayo lang naman, wala nakakarinig. Yan, mga sariling bahay, at saka, yun, actually, yung dream ko napakalaki. At hindi lang sariling bahay, maraming bahay. Kasi, tulad ng nasabi ko kanina doon sa journey ko ay real estate, condo, yung dahilan kung bakit ako napunta dito sa digital business na to para masalba yung mga yon. So actually, nakabili pa kami ng dagdag noon sa Philippines. And this time, gusto namin ay dito naman sa Italy. Wow! Expand ng mga pangarap. Yes, maraming salamat Coach Rovi at para na-share mo yung inspiring journey sa amin today. Yung pag-shift ng 9 to 5 mindset para sa online business na to is napaka-motivating nga naman. At marami kaming nakuhang valuable insights na galing sa'yo at I'm sure sa mga ating mga nanonood dyan at ating mga listeners na nanonood at nag-watch, you have to take the first step na rin toward your dreams. Kaya we're so grateful, Kuya, Ate Rovi, for your time, tsaka yung pag-share nyo sa journey nyo sa amin, all the way from Italy. At syempre, wini-wish namin more success and of course, happiness sa yung journey at sa mabili na natin yung properties na yan sa Italy. And we hope to have you back again soon. Thank you. Thanks, Coach Rovi. Yes! Go lang. At saka yung mga hindi pa nag-start, alam niyo, masarap. O, tingnan niyo, masarap ang kumikita ng kahit nasa bahay lang. Yes. Yun. Okay, thank you. Thanks, Coach. Thank you for having me. Thank you. Yes. Thank you. Coach. Bye-bye. Alright, so we've got Joy also. Welcome, Joy, sa ating business chat. Wow, parang ang dami natin ngayon, Hello. So before we wrap up, ano po yung mga tips natin na ma-share natin dyan sa mga, alam mo yun, yung mga feeling stuck sa kanilang current jobs at ano yung advice natin na maibibigay natin sa kanila in just probably 1 to 2 lines. Right? Kung sino yung unang mag-start na, please feel free. Joy, ikaw yung last na pumasok. Let's hear it from you, Joy. Hello? Andyan ka ba, Joy? Oh, there you go. Yes, ano yung share mong advice or tips sa mga nakastuck sa 9 to 5 jobs? Gusto po kayo ay so, ang tips ko lang po na magsabi sa 9 to 5 job na naghahanap ng extra income na gusto nyong gawin. So, if you stuck on your 9 to 5 job, maybe this is the one you are looking for na pwede nyong gawin anywhere, anytime. So, watch our free live webinar and malalaman nyo kung paano gawin ang business na ito na kahit kailan nyo gusto na pwede nyo gawin.
Yes, tama yan, tama yan. Asan si Grace? Grace, we want to hear from you also. Thank you. Thanks, Joy. You're welcome. Hi! Magandang umaga, gabi, hapon po sa inyo lahat. Yeah, breaking to 9 to 5 mindset. Ito po talaga naging mindset ko. Mula nung nagkaroon po ako ng 2 baby. Medyo nag-shift po talaga ang mindset ko kasi abroad, dati tayong 2 to 3 jobs, diba? Ito talagang traditional natin. Pero magmula nang nagkaroon ako ng 2 baby, nabago po yun. So ngayon, alam ko na nagtatrabaho pa rin po ako ng part-time, pero yung mindset ko po talaga is, ano na lang, family focus, na one day, kuha ko rin po ito in God's will, ang 9 to 5 mindset na ito. Yun lang po, maraming salamat. Yay! Thank you, thank you. Ayan, thank you guys for joining us. Meron pa kayong idadagdag mga sis, si Sherry, sis Rosalie, feel free to give some 1 to 2 lines para sa mga Ang 9 to 5, it's not until we will do it until we cannot do it, right? But why not start your side hustle or something that you can do, while you are traveling, while you are at home, while wherever you are. So this business really fit my preparation when I retired, and even like if I lost my job, quote unquote, for now I love what I'm doing because I'm taking care of clients, patients, or something. I love it. But what if you can't do it anymore? You hurt your back, you hurt your whatever, and then you cannot do it anymore. So this business, it really like give me an idea that I can do this at home as well. If I cannot do it my 9 to 5 already. So I'm glad that I started this since pandemic, because what had happened to pandemic, we don't get to work because we're scared too, to get sick. So because of that, I started this business and changed a lot of my mindset and my mindset and the total itself of my personality having this business. Right. Yan yung tinatawag nilang personal growth. Yes. Lahat tayo may personal growth at saka yung pag-shift ng mindset natin. Yeah, thank you. Thanks, Sis Sherry. Anyone else who wants to give some advice? Sis Rosalie? Hello. Hello everyone. Nakahabol ako ngayong gabi. So, It's nice to be with you tonight. Good morning, good evening, good afternoon to everyone. Sa Italy, good evening. And sa Philippines, good morning. Yeah. And sa ibang parte ng mundo is, ano na ba ngayon? Afternoon. Yes, almost same. Good day. So, nice to be here with you all. So, alam niyo naman, pag Saturday talaga hindi ako pwede. But, I tried na makahabol. So, salamat sa Diyos. So, ano ba yung aking may share? But, ang alam ko at lagi kong sinasabi kapag naglalaro ko na one thing na lagi kong ina-advise is start with your desire, pray for it. And sabi ko nga sa kanila or sinasabi ko sa inyo ngayon na yung aura or yung takot. Kasi alam niyo naman ang everybody kapag naririnig yung word na online, medyo nagkakaroon na kasi doon na pumapasok yung takot nila na marami nang gumagana sa kanilang isip. So, huwag po kayong matakot. Don't be afraid sapagkat this online business is legit and 100% talagang worldwide business. So, kung hindi mo susubukan, never kang magsusubok. So, you have to try it. You have to action right now and never. So, yun lang po. Yes, thank you, Sis Rosalie. Sis Edita, final words before we wrap up. Okay, for me, to me, digital business, my advice is
guys, while you are still in your 9 to 5 job, start this business as a side hustle. Kasi sa akin, ito yung nangyari sa akin nung time ng pandemic. I think that was 2021. So, natambay po ako dito sa bahay. So, as everybody else, pag during pandemic, talagang nandito lang kayo sa bahay, na hindi ka pwedeng mag-travel, ganon. So, nakita ko itong business na ito. So, I really like it kasi pwede mong gawin kahit ilang oras lang, 1 oras, 2 oras. So, kahit nasa bus ka, gamit mo lang yung phone mo, pwede mong gawin. So, yun lang po ang, my advice. Start this business while you are still in your job. Kasi, time will come na hindi na po natin kaya magtrabaho. At saka itong business na ito, you can do it at home as long as you have your phone, your laptop. You can do it anytime. Kahit nasa, when you want to retire in the Philippines, madala mo itong business na ito kahit saan. Yes. So, ito lang ma-share ko sa inyo. So, thank you so much. Thank you, Sis Edita. So, thanks everyone. I hope today's episode na Breaking the 9 to 5 Mindset, is this online business right for you, has inspired you para ma-explore yung mga possibilities, ma-consider yung mga incredible benefits ng online business na to. At lagi po nating tatandaan, change starts with a single step. At of course, yung shift ng mindset. So a huge thank you to everyone. A huge thank you kay Coach Rovelyn for sharing her story and of course yung wisdom with us. And maraming salamat sa mga nanood din for today, sa ating mga amazing audience for joining us today. Your support and engagement really means sa aming lahat ngayon. So if you found value sa episode na to, huwag niyo pong kakalimutang mag-like and share, and of course let's keep working toward the life of freedom and flexibility, ika nga. So until next time, stay inspired and bye. Thank you. God bless you for the next episode, guys. Thank you. Thank you.